At baka may makakilala sa akin, pero isinusulat ko ito para na rin sa peace of mind ko. Kaming dalawa ng misis ko ay 13 taon nang magkasama. Simula pa nung college pa lamang kami at sa buong panahon na yon, simulat sa pool ay sobrang hirap na naranasan namin hanggang sa kasalukuyan. Hindi na bago sa amin ang salitang utang. Sanay na kami sa sangla ng mga gamit para lamang makaraos sa school at sa pang-araw-araw. Akala ko nga noong makatapos kami at makapagtrabaho na sa BPO ay may magbabago na sa takbo ng buhay namin. Pareho naman kaming malaki ang sahod pero mas malaki pa rin ang expenses at mga bills. So, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Parang baliwala rin ang kinikita namin. Nung ipinagbubuntis ng asawa ko ang panganay namin, doon nagsimula ang totoong kalbaryo. Sobrang nahirapan ang asawa ko sa pagbubuntis niya. Nakakuha siya ng kaunting benefits sa gobyerno at nung pumasok na ang pera sa ATM niya, nagdesisyon ako huminto muna sa pagtatrabaho. Gusto ko siyang alagaan. Ako lahat ang gumagawa ng gawaing bahay kahit ating gabi. Hinahanap ko ang mga ibang savings niya. Inayos ko ang kwarto namin, bumili ng mga gamit para sa baby at pinagandaan ang pagdating ng anak namin. Pero dahil 5 buwan pa lamang sa buntis ay nakatambay na ako, hindi ko namamalayan na paubos na pala ang perang nakuha namin sa gobyerno. Ang misis ko naman ay naka-maternity leave na rin kaya walang ibang perang pumapasok. Nasilaw kami sa akalang sapat ang hawak naming pera. Hanggang sa dumating ang araw ng panganak niya. Akala namin ay normal delivery lang mga mangyayari. Noong sinip ko, si tata ko ay 5,000 piso na lamang ang natitirang pera sa amin. Doon na nagkakomplikasyon. Nasa isang lying-in clinic lamang kami noon at sinabi ng kumadrona na kailangan na siyang isugod kaagad sa totoong ospital. Natakot ako. Pinilit ko ang kumadrona. Baka naman kaya pang inormal dito, tita. Baka naman pwedeng kiri pa. Sabi ko yon dahil iniisip ko ang babayaran kung sa malaking ospital kami pupunta